What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Binatikos nitong si Senator Ping Lacson, ang mga senador na pumabor dito sa ginawa ni Tambalos Romualdez, mga kababayan, na kung saan kanila pinagkasunduan na magkakaroon sila ng bahagi dito sa akap na ayuda na minungkahi nitong si Tambalos. Paano ba naman kasi pinawalang budget ngayon itong PhilHealth, ngunit itong akap na para ayuda sa taong bayan, bilyon-bilyon na nilagak dito di umano. At ang mas malala pa nalaman na kada senador makakatanggap ng 200 billion pesos na ayuda galing sa akap na makakatulong sa kanilang paghahabol sa senatorial election. At isa na nga rito sina Chis Escudero at Grace po. Grabe naman yan. Mantakin nyo yun mga kababayan, 200 million pesos. Ibig sabihin pansariling interest na lang talaga nila ang kanilang inuuna. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman ang wika ng taong bayan ganyan pala kalakas ang impluensya nitong si Tambalos na pati ang mga senador napapaikot niya dahil siya ang may hawak sa kaban ng bayan, na pinagpauna na dati pa ni VP Sara. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Ping Lacson tungkol sa usapan ng Bicameral Conference Committee, yung inapprove na nila yung General Appropriations Bill for 2025. May mga dagdag bawas. Specifically, ang pinaka-controversial ngayon, yung zero budget ng PhilHealth at saka yung AKAP. Ito, may pahayag si Senator Ping Lacson. Pinapatamaan niya. Hindi niya pinangalanan. Kaya lang, patama ito sa mga senador at kongresista. Pakinggan natin itong vlog ni Pinas News Insider at magbigay tayo ng reaksyon. Kababayan, kung ating matatandaan noon, naging sentro ng kontrobersyal noon ang akap nang sabihin ni Senator Amy Marcos na ginagamit di umano ito ng ilang kongresista upang lituhin ng mga Pilipino para suportahan ang People's Initiative na kung saan nangangalap ng pirma sa taong bayan kapalit ay pera. At sa unang pagtalakay ng Senado sa budget ng DSWD para sa susunod na taon, sinabi ni Senator Amy Marcos na ito ay tinanggal na. At ngayon, biglang naiba ang ihip ng hangin dahil matapos sa meeting ng bicameral ng kinatawag ng Senado at Kamara. Kinumpirma mismo ni Senador Grace Poe na kasama na ang AKAP sa 2025 national budget. Ang AKAP ay isang financial assistance program na ipinapatupad ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Kung dating araw ang mambabatas sa Kamara lamang ang may access sa pondo ng AKAP, ay may parte na rin ngayon ang mga senador. Paliwanag pa ni Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee. Yan yung habol nila mga kababayan Yung akap na yan na magpupundo sa kanila at maggamit sa paparating na eleksyon. Grabe mga kababayan, hindi ko inaasahan na pati itong si Grace po, makikisangkot sa kalakarang ito. Kina Chis Escudero, Tamba, at iba pang mga senador. Para sa pansariling interes na lang talaga ang kanilang ginagawa mga kababayan. Finance na pumayag na daw rito ang mga senador dahil para naman daw ito sa mga nangangailangan ng mga minimum wage earner na apektado sa sitwasyon o inflation ngayon. Dating araw ito sa House Representative Initiative lamang, pero bilang co-equal body at para naman may transparency ang Senate ay mayroon ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan daw ng AKAP. 26 billion na nakalaang pondo sa AKAP para sa taong 2025 na aprobado ng dalawang kapulungan. Mula rito 21 billion na nakalaan sa Kamara habang 6 billion naman sa Senado. Isang malaking tanong ngayon ng taong bayan, bakit nga ba raw hindi pumalag ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Dahil nga ba may hati na ang mga senador sa ayuda para sa kaposang kita o AKAP? Samantala, si Rina pigilan na magbigay ng kanyang pahayag at tila pumalag ang dating senador na si Ping Lacson at nagbigay babala sa Senado at Kongreso patungkol sa AKAP. At ayon pa sa kanya, and I quote, senators and congressmen can embrace each other all they want, but they cannot agree to share what is not theirs. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. They should at least be discreet when violating the Constitution, unquote. Senado, nagbudol na rin. So, salamat, ex-senator Lacson. Ang mga kongresista at senador, they can embrace each other all they want. Akapan ba? Akapan. But, they cannot implement. They can only legislate. Magagawa ng batas, but they cannot implement
projects. Kasi ang nangyayari ngayon, yung mga congressman, senador, taga-implement na, taga-bigay na ng ayuda. Ito, inaayawan ng mga senador ang ayuda itong akap. Ngayon na may share sila, ayun, pumayag na. Ano ba yan? So, magbasa tayo sa mga comments, ano? Salamat. Malaking bagay yung sabi ni Senator Lacson na they cannot share what's not theirs. Pera ng taong bayan, yung akap pundo na yan, yung 26 billion, pera natin yun. Walang karapatan ang mga senador at congressman na share-share na lang sila. Gagamitin nila next year. Kita nyo ang impluensya ni Tambalos, mga kababayan, nababayaran niya, napapatikom niya, pati ang mga senador natin sa mga ganitong style niya. Ang sabi ni BP Sara, ginawa ng legal ang vote buying. In what way? Ayuda. Bawat isang senador, computation ni Mr. Jason sa more or less 200 million per senator ang pwede niyang i-distribute ng ayuda. Sa congressman naman, yung 21 billion na share ng Kamara, paghati-hatian ng 315 congressman, less than 100,000 ang bawat isa. Hindi, malaki na rin yun. Grabe. Okay, comments ng mga tao. Huwag iboto mga Marcos at mga lumang senators. Sa Congress at Senado, mukhang pera, kawawa na tayong mahihirap. Pinakamatino talaga ang Duterte administration. Sana bumalik na si PRRD. Kasi kung ayuda lang, bigay ka ng bigay, na wala namang component ng livelihood, values sa education and everything, lalong magiging tamad. Kaya, itong ayuda ng gobyerno, ginagawang tamad ang Pilipino. Hindi nakakatulong. Band-aid solution lang. Kasi ang purpose ng karamihang politiko is pamimili ng boto, kaya nagbibigay sila ng ayuda. Ito pong gaan natin, ano ha? Bakit po ba ganun yung, ito yung dapat naging interview namin kanina kay Senator Coco, pero we would like to get your opinion also because there seems to be a complicated scenario in terms of yung tinatawag na unprogrammed funds. Sabi daw po sa konstitusyon, bawal po yan na dagdagan. Sabi ni Senator Coco and several other senators, napakalaki ng nadagdag. Ano po? Lumalabas na mga 373 billion in unprogrammed funds ang isiningit sa English, in-insert. Oo. Ang sabi naman ni Senator Grace po, dapat lang naman yon dahil these are supposed to be standby appropriations na pwedeng pagkunan ng Pangulo kung sakasakaling meron pang dapat pagkakasusan na wala sa line budget ng mga departamento. Sinasabi ni Senator Coco and several other senators, dadali nila sa Supreme Court ito for the second time actually daw dahil nga hindi nga daw to constitutional. Pangalawa, meron pong perception, alam niyo naman meron ng phobia ang mga tao, no? Kumbaga ito yung honorable mention Ang objectionable sa kanila ay number 1, confidential fund. Number 2, intelligence fund. Mukhang pumapangatlo itong unprogrammed funds. Yeah. Opo. Kaya ang kaba nila, hindi ba magiging temptation na naman yan? Magiging vulnerable na naman pag mayroong gustong umedi dyan. Kaya nga sinulong natin yan Dahil wala dapat Pilipino na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Yan ang ibig sabihin ng karapatan ng kalusugan. Gawin ang lahat ng hakbang nang sa ganun. Walang mamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang nagagalak na lang ako, meron tayong 14 million Pilipinos at karamihan, marami sa kanila ngayon, naninirahan sa Europa at sa Middle East kung saan na-i-implement ang universal healthcare. Alam mo, yung mga nagsasabing hindi natin kaya gawin yan, hindi po yung totoo dahil dito sa Southeast Asia, yung ating karatig bansa na Thailand, naging matagumpay na sila. Dati 50 batang bayad kada bisita sa ospital, ngayon libre na lahat. So dapat nga, ang ating aim magkaroon ng zero billing. Hindi pa po pwede yan ngayon dahil kulang pa nga ang pondo. Kulang pa nga ang pondo para sa zero billing, tatanggalin nyo na ang government subsidy at ibibigay nyo pa di umano yung mga pondo na linalaan para sa pambayad ng premiums na walang pambayad, ibabalik sa national government para mapondohan ang inyong mga tongpats. Hindi po tama yan. Kasalanang malaki po yan sa bayan. Dahil ngayon, may batas na tayo na dapat walang mamamatay dahil lamang sa kahirapan at hindi nila pinatutupad ang batas. Bakit?
kasi kinakailangan nila ng ayuda, pambili ng mga boto. Kinakailangan nila ng mga flood control projects na wala namang silbi pagdating sa panahon ng tag-ulan. Di ba? Tama. Dahil kinukurakot lang nila ang pera. Ako talaga tutulong ko sa bitay bilang kamatayan. Pero pag ganyan ang katindi, ang korupsyon, hindi mo maisip na talagang siguro dapat may mga tao talaga dapat binibitay eh. Pero Correct. anyway, hindi pa rin po ako nagbabago ng aking pananaw. Kung kayo ang aking tatanungin mga kababayan, agree ba kayo sa winika ni Atty. Harry Roque na ibalik ang parusang bitay sa mga kurakot na politiko? Pag-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, sumusobra na sila, dapat na talaga maibalik itong parusang bitay. Na habang hindi pa natin nape-perfect yung ating criminal justice system, habang mayroon pa rin possibility na magkakamali ang mga wes sa pagpapataw ng parusang kamatayan, hindi pa rin dapat nagpapataw ng parusang kamatayan. Pero kasalanang malaki po ang ginawa ng ating mga senatong at congressman na tinanggal ang government subsidy sa PhilHealth dahil ang layunin po, at ako na po yung nagsulong na nagsasabi ng batas ay para wala pong Pilipino na mamatay dahil lamang sa kahirapan. Kung wala kang pambayad ng premiums, gobyerno dapat ang magbayad ng premiums nang sa ganun, masustena yung pagbibigay ng mga benepisyo sa mga miyembro. Talagang makarma sana kayo, kayong mga bumoto na zero budget sa PhilHealth dahil nandyan na yung pamamaraan para masagip ang buhay ng mga mahihirap, pinagkait nyo pa. Nasa inyong kamay ang dugo ng mga mahihirap na mamamatay dahil sa ginawa ninyong zero budget sa PhilHealth. Pero isa pang kababalaghan, alam nyo, ang ginawa natin dyan sa PhilHealth na yan, sa Universal Healthcare, para nga maparami yung mga ospital na magbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kasi ngayon po, kulang na kulang yung tinatawag nating hospital bed per population ratio. Kinakailangan, triplihin natin ang ating bed capacity. Naalala nyo nung COVID, no? Pinabantayan natin yung ICU capacity, yung bed capacity, kasi kapag nagkulang na ng kama, saan dadalhin? So kinakailangan triplihin pa ho yan. Okay. Now, sabi namin, hindi naman po pwede kasi na gawin natin pampubliko lahat ng ospital dahil wala tayong pera pambayad. Ang estimate namin doon, kung ina-nationalize natin lahat ng pribadong ospital, karamihan pribadong ospital nagbibigay ng medical services, halos 3 trilyon, kalahati ng national budget ang pambayad. So ang sinabi na lang natin, gawin natin na bibigyan natin talaga ng source of revenues ang mga hospital, public and private, sa pamamagitan nga ng universal healthcare. Dahil dati-rati, pag mahirap ka, hindi ka makakapunta ng ospital, wala kang pambayad. Ngayon, yung gobyerno magbabayad, no? Galing nga doon sa premiums, doon sa mga buwis ng taong bayan, at doon sa mga sin taxes. So ngayon, nainganyo ang maraming mga negosyante na pumasok sa negosyo ng ospital. Dahil nga, meron ng ready source of revenue. Hindi lang mga pribadong mga ospital ang nainganyo. Yung mga local government units ngayon ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula ng kanya-kanya mga ospital kasi meron na siyang ready source of revenue at ang magpapautang pa ay PhilHealth mismo. Alam mo bang ginawa ng tingog? Lahat daw ng mga pangungutang na gagawin ng LGU dadaan sa kanila. Sino sila? Walang ganong provision sa batas. Wala nga kinalaman ng tingog sa pagkapapasa batas niyang universal healthcare na yan. Wala pang, wala pang ang nakaupong tingog doon mga panahon na yun ng 17th Congress dahil yung asawa ni Speaker Martin Romualdez na si Yeda, kasama ko sa Kongreso. District Congresswoman siya doon. Talagang itong si Tambalos, kulang na lang. Gusto niya, kontrolin niya lahat, no? Ang pumapasok na pondo sa ating bansa. Nang mapaikot niya ang mga tao sa loob ng Malacanang. Grabe kasakim naman yan, mga kababayan. So, bakit ngayon may papel ang tingog? Illegal yan dahil wala pong legal na basihan na magkakaroon ng isang partido. Ang isang party list na kapangyarihan nang siya magve-vet kung sinong LGU ang dapat pautangin ng PhilHealth. Mali po yan. Walang ganyang probisyon. Yan ay nagbibigay ng isang benepisyo sa tingog party list na siya lang ang merong biyayang nakukuha. Yan po ay linalabag yung tinatawag nating Equal Protection Clause. Bakit hindi yung ibang mga political parties at ibang mga party list ay magkaroon ng ganyang rekomendasyon? Ako party list congressman ako nagsulong ng universal healthcare. Hindi ko naman binigyan ng ganyang kapangyarihan yung party list ko. Bakit ngayon? Ibang party list pa ang may ganyan. Una-una, labag po yan sa Equal Protection Clause. Pangalawa, labag din po yan doon sa prinsipyo na ang pagbibigay ng karapatan ng kalusugan ay dapat hindi po hinahaluan ng politika. Politiko yan dahil sino ba si Tingog? Di ba, Martin Romualdez? Kaya naman ngayon kada munisipyo mayroong tingog kasi nga gusto niya maging presidente at yan ang magiging makinarya niya. Ngayon, maging utang na loob pa ng mga mamamayan ng local government units kung sila mapapautang ng PhilHealth para magkaroon ng bagong ospital at health facility. Hindi po yan utang na loob sa tingog. Yan po ay dahil yan ay batas na nagpapatupad ng obligasyon ng Estado na nakasaad sa ating saligang batas at sa International Covenant on Civil on Economic, Cultural and Economic, Cultural and Social Rights. So hindi po yan biyaya na galing sa mga politiko.
Yan po yung karapatang pangtao, kaya ako nabubuisit na yung kalusugan ngayon ay para bagang binibigay lang ng mga politiko gaya ng Tigong Kaya Party nga. List. Hindi po yan totoo. Yan po ay talagang paglabag doon sa dahilan kung bakit sinulog natin ang universal healthcare, dahil ito po ay karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng mabuting kalusugan at hindi po yan biyaya galing sa politiko. Na ngayon po, dahil doon sa Memorandum of Agreement na yan, ay para bagang utang na loob pa natin sa tingog. Mali po yan. At dapat po yan mapawalang bisa. Pasensya na po kayo ha, talaga emotional ako kapag yung batas kong pinag-uusapan. Pero hindi po tayo papayag na habang tayo may hininga, na kahit sino, kahit sila pa ay makapangyarihan, kahit sila pa ay napapatakbo ng gobyerno, ay bababuyin yung dinanasa ng ginawa nating batas na pakinabangan dapat ng mamamayan dahil yan ay kabahagi ng kanilang karapatan. Ito po, painit na po ang ating talakayan ngayon kasi yung impeachment, napapahiya na yung mga bata ni Martin. Yung Quadcom, si Martin at si BBM, lalong-lalo na sila Castro, napapahiya. Oh, kasi bakit? Hanggang ngayon, wala pa yung impeachment. Pagtawanan natin, hoy! Pagtawanan naman natin. Manual yan, manual yan. Oo, hindi yan hindi yan dipindot. Talagang tawa yan. Pero, di ba? Kaya ngayon, dadaanin nila sa hearing. Dadaanin nila sa pasigaw-sigaw. Bakit? Ha? Kasi yung pagmumukha nilang nakakahiya, kailangan nilang iligtas. So, ayan. Ang tanong, asa na ang impeachment? Ituloy nyo na. Kung talagang matatapang kayo, ilabas nyo na yung impeachment. Wala di ba? Nga kayo, mga duwag. Okay. Pero meron akong request. Ha? Bago natin na simulan itong ating talakayan, pwede bang sabay-sabay natin silang pagtawanan? Kasi nakakaya na yung pinaggagawa nila no? Para silang circus, para silang comedy bar. Di ba? Pero yabang-yabang, pagdating pala ng pitpita ng bitlog. Hindi naman pala kaya yung impeachment, duwag naman pala. Sige okay ba? Okay ba? Sabay-sabay nating pagtawanan, okay? Lagay niyan, 3, 2, 1. Kawawa naman ang kawawang kabay. Aroy. Hindi, masaya lang ako talaga. Bakit? Tumama na naman tayo. Asan? Wala na yung impeachment. Nga sila lahat. Uy. Di ba? Wala Puro yabang. Pagtingin nila, hindi talaga sila gustong kampihan ng mga politiko. Pangalawa, nakikita nila, mahal pa rin talaga ng taong bayan ang mga Duterte. Alam nila yan, kaya naduduwag sila. Kung hindi ba naman gusto ng taong bayan ng Duterte, matagal nang inimpeach si BP Sara, di ba? Nakikita nila, mahal ng taong bayan Correct. Kaya ngayon, yung mga dapat pipirmang inaasahan nila, takot pumirma. Baka nga pati yan sa Quadcom takot magsipirma Bakit? Malalagay sa alanganin yung kanilang karir. Di ba? Political career. Bakit? Alam nila gusto pa rin ng taong bayan ang Duterte. Okay? Pero ito magiging topic natin for today. Number 1, boy contempt. Naghurmentado. Bumubula ang bibig. Huy. Brinake ng jowa? Uy, grabe naman. Niloko ng jowa. Hindi. Mamaya pag-usapan natin. Pero sige nga, bago natin simulan, ilagay nyo rin sa comment section. Kung sino sa tingin ninyo, ito si boy contempt. Ilagay nyo. Castro, bumubuo ng pelikula sa Pasko. Ilalabas ba matindi? Si Franz Castro, sabi ng iba, komunista. Sabi ng iba, NPA. Sabi ng iba, judge. Sabi ng iba, huwes. Sabi ng iba, child abuser. So sabi ng iba, convict. Can you please clarify this particular debate for us, Secretary? Subukan ko, Peter Rica, Ganito po yan. Yung ating Department of Budget and Management Secretary, nagsasubmit siya ng budget for the next year, 2025, sometime in August. Tapos, yun na ang proposed budget ng Executive Department, Okay. Para sa lahat ng sectors sa ating bansa. Doon ay nakalatad na yung program expenditures. Ibig sabihin, may pondo yun para supportahan yung appropriations na kasama doon sa program expenditures. Meron din silang tinatawag na unprogram. Tama po si Senator ko na ito ay standby lang kung sakaling merong additional funds na magagaling sa improved collection efficiency, sa pagbebenta ng mga assets ng gobyerno, sa pag-privatize ng ating
mga ibang korporasyon ng gobyerno Mm-mm. o sa foreign loan proceeds. Yan ang nanggagaling. O kung sakaling merong improved collection efficiency beyond yung projections ng budget. No? Mm-mm. Pero dapat hindi masyadong malaki kasi masyadong mahirap naman paghanapan ng pera kung masyadong malaki yung tinatawag na unprogrammed appropriations. Yung wala pang pondo, yung standby po. Oo. No? Pero ang mahalaga din dyan, tanong Peter, Opo. Rica, is bakit ba lumaki yan? Bakit umabot ng kayong taon ito 8% in relation sa proposed budget? Mhm. No? Baka naman dahil sa nangyari noong 2024, Peter, Mm-mm. na yung ibang nasa program na nailagay sa unprogram. No? Okay. In other words, may siningit ang Congress na gusto nila pero iniligay nila sa program na masusuporta ng pondo Mhm. ng gobyerno. So, ang malungkot yan, dapat yung program nasa program pa rin kasi yun ang pinag-usapan, pinaghinmay ng Apo. ating Department of Budget and Management. No? Mm-mm. So, magkakaroon ng hamon kung saan talaga maghahanap sila ng pera para lang masuportahan yung dating program na kasama dun sa proposed budget Aha, ng aha, Executive opo. Department. No? Opo. So, yun ang debate dyan eh. Oo, pero ang dapat hindi masyado unconstitutional. malaki at the same time, Oo. himayin talaga kung ano ang natanggal doon sa dating program na ilagay sa program. Okay. No? Opo. Pero ayun nga po ang At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.